Apektado na rin daw ng giyera sa Middle East ang supply ng gamot sa maraming bansa. Kaunay makapanamin natin si Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines President Dr. Diana Edralin. Dr. Edralin, magandang umaga po. Gandang umaga po, Sir Arnold. Kamusta po kayo? Mabuti po. Apektado na rin po ng giyera sa Middle East, pati yung pag-transport ng ating mga gamot? Yes, tama po. No? Actually, nung nagkaroon po ng tension sa Middle East, the moment po na nagkaroon ng, syempre may mga air assaults din po doon, no? Kailangan pong i-divert yung delivery. Kasi usually, ang importation po ng gamot natin ay through air freight po. So, Opo. kailangan po mag-rerouting. So, yes, naapektuhan po siya, pero hindi naman po natin naramdaman. Kasi by the time po na nagkaroon na ng tension sa Middle East, gumawa na po ng paraan ang ating mga, yung mga kasamahan natin kung saan po na they found alternative routes para po hindi na dumaan doon. There were delays, pero hindi naman po nagkaroon ng impact sa atin, primarily because meron naman po tayong stocks or buffers. So there were delays po for a couple of days. Some of them were weeks, pero in terms of the impact po sa ating mga pasyente, sa ating pong mga supply, sa mga drugstores at sa mga ospital, hindi naman po naapektuhan dahil naagapan po natin yon. So kung sapat ng supply, wala pong paggalaw sa presyo ng mga gamot? Yeah, as of today, wala po. Pero definitely nagkaroon na ho ng impact sa presyo dahil nagtumaas po ang jet fuel prices. Pero currently, ang sumasalo po nito ay ang aming mga kumpanya, ang mga miyembro po ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Opo. Philippines. So kami po yung nag-absorb po noon at hindi pa po namin, we are doing our best. Ito po yung aming ambag, no, na Opo. para hindi po maramdaman ng mga pasyente. However, may dalawang klase po yung potentially pong may affect the prices of the medicines. Pangalawa po is syempre yung fuel prices na po dito. Kasi isa pong aspeto yung importation. Opo. Pangalawa po is yung delivery po dun po sa iba't ibang mga lugar. So, ngayon po, nagkaroon na rin po ng pagtaas, about 25 to 30% din po, increase ng distribution cost ay kinakarga po ulit sa amin na mga pharmaceutical companies. So, currently, ina-absorb pa po namin to. Pero syempre, Sir Arnold, kailangan po kailan? nating yun nga po, hanggang kailan kailangan ho natin ng sustainable way para po hindi magkaroon ng impact kasi there's only so long that you can shoulder all of these costs. So ngayon po ay nagbigay na kami ang PIHA po ay nagbigay na ng mga rekomendasyon sa Department of Health, even po sa Department of Finance para po makikita ho natin on a longer term, lalo ho kung tumagal yung tension sa Middle East. Opo. So kung paano ho natin ma-mitigate yung price increase para ho hindi makabawas, 'di ba? Pero syempre kung kaliwat kanan kami po ang mag-a-absorb ng price, hindi rin ho magiging sustainable in the long run. Saan-saan po bang bansa nanggagaling yung supply ng ating mga gamot? So, iba't iba po, no? Meron pong galing sa Amerika, meron pong galing sa Europe, which is Opo. yung galing po sa Europe, yun po yung medyo naapektuhan kasi the fastest route going to Southeast Asia dito po sa ating bansa is through the Middle East. So, meron din naman po tayong galing sa Japan, meron din pong galing sa China, at meron din pong galing sa India. Anong gamot itong pinakamas apektado po? So, kasi marami hong klase ng gamot, no? Meron ho Opo. tayong tinatawag na mga synthetic drugs, yung mga tableta, yung mga kapsula. Meron din hong drugs na tinatawag nating mga biologics. Usually, ito po yung ini-inject o yung ini-infuse or pinapadaan sa ugat. Meron din ho tayong mga bakuna, no? Mga vaccines. Yung mga biologics po na yan, Opo. that usually takes time to manufacture. Sila po yung 12 to 24 months. Now, you also have matagal po ang manufacturing yan. Kung maaalala nyo po, no, 'di ba, during the pandemic, yan po yung medyo nagkaroon ng challenges kasi it doesn't take
hours. It takes years po, a year or again 12 to 24 months to manufacture. Yung mga synthetic drugs naman, they take sila naman po ay depende sa klase ho ng gamot. Some will take hours, some will take days or months. So right now, both dun po sa synthetic drugs at yung mga biologics, wala pa naman pong impact. Okay. Kasi yung mga raw materials po ay multiple sources naman po sa ngayon. Pero again, bumabalik tayo dun sa pag-monitor po ng sitwasyon sa Middle East kasi syempre meron din tayong inaangkat na mga raw materials or some chemicals na potentially either dalawa, either dumadaan sa Middle East or maybe sinosource doon. But so far, wala pa naman pong impact. But again, we have to closely monitor the situation para ho, yun nga, para ho ma-mitigate natin or para maiwasan po natin ang isang stock-out situation. Opo. Yung mga medical equipment bang ginagamit sa mga ospital, monitor nyo rin po sa PIHAP? So ang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines po, mostly po kami ay mga drugs and vaccines. Meron pong separate HTAP po yun. Pero to answer your question, syempre po, yung counterpart namin na asosasyon ay closely minomonitor din po. Mostly yung, more than the equipment, sometimes kapag may machines po, yung mga reagents po na ginagamit doon. Opo. Kasi yun po yung pinapalitan. Usually mga machines nandito na po yun, pero yung mga sinasalpak po ng mga reagents para kung ano ba to, CBC, urinalysis, Opo. HIV tests, yun po yung closely minomonitor. Pero so far naman po, meron ding impact because of the logistics, which is yung route po ng delivery. Yun din, Pero minimitigate din po natin yun. So far, also the supply of again, at least yung mga reagents used in the medical equipment, ay stable pa rin naman po. But we will closely monitor as well. Yung mga recommendation ninyo, may sagot na po ba o tugon ng Department of Health tungkol sa supply issue? Noong March 23 po, nagpatawag po ng meeting ang Department of Health. So, I think as of today, pinag-aaralan pa po nila yung aming mga rekomendasyon because it's comprehensive po, no? So, nag-intay po kami ng follow-up meeting but I am confident po na tinitignan na nila at pinag-aaralan po nila yung aming mga rekomendasyon. Maraming salamat, Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines President, Dr. Diana Edralin. Ingat po. Ingat din po kayo. Maraming salamat.